Ngayon, samahan niyo ako mag-aurora hunting po tayo ngayon. Ayan mga kabayan, medyo lumalaki na siya mga kabayan, no? Bali, ito po yung itsura ng construction dito mga kabayan, no? Dito kami mga kabayan sa may Filipino store. Sa likod po natin mga kabayan, dito po dadalhin yung mga taong kailangan po ng gamutin, bigyan sila ng pagkain sa tamang oras. Hello po mga kabayan, good evening po. Ngayon, samahan niyo ako mag-aurora hunting po tayo ngayon. Mayroong aurora po dito. Kalat-kalat siya, pero hanapin natin yung magandang pwesto kasi dito mga kabayan, no, maliwanag siya. Ang aurora na magandang pwesto mga kabayan, yung isang lugar na medyo madilim siya, halos yung wala kang makitang liwanag, para makapokus ka talaga na mas maganda yung kuha. Doon kasi sa bahay namin maliwanag kasi yung ilaw doon, kaya nag-aagaw atensyon yung ilaw at saka northern lights. So ito po yung gabi natin. Ang oras natin dito ay alas 8 na po ng gabi, pero nakita ko kasi maaga lumabas yung northern lights, kaya lumabas tayo. Sayang din naman kasi mga kabayan, medyo malakas-lakas yung northern lights ngayon. At minsan kasi mga kabayan, nalabas ito buwan na gabi, minsan alas 11. Ngayon naaga siya lumabas, alas 8 nandyan na. So tara, samahan nyo ako. Ito po yung lugar natin dito, medyo tahimik. Yan. So punta tayo dun sa unahan, medyo madilim-dilim siya. Yun yung magandang pwesto na mas maganda natin makuhanan yung northern lights kapag walang kaagaw na ilaw. Gaya nito, maliwanag po dito. Dun sa unahan naman medyo madilim. Ayun, medyo nag-green na dun. Ayun mga kabayan, no? Medyo may green siya dito. Ayun, no? Kita nyo. Yan po yung aurora northern lights. Ito po yung lugar natin dito, medyo tahimik siya. At puntahan natin sa unahan kung maganda ba yung kuha dito. Medyo madilim-dilimin dito konti. Ayun po siya, oh. Medyo ito ata yung mas magandang kunan. Dito mayroon din siya, kaso kalat-kalat, hindi pa siya nag-ipon. Kanina medyo malakas yung mga kabayan. So ipakita ko na lang sa inyo dito yung madadaanan natin kung gaano ba katahimik itong lugar na ito. Sana maabutan pa natin yung northern lights, no? Kasi paglabas ko kanina ang lakas. Ang problema, medyo humina siya, kaya hahanap tayo ng magandang pwesto mga kabayan. Ito na lang ipakita ko sa inyo yung madadaanan natin. Ito po ay kindergarten. Yung anak ko pagka 3 years old na siya, pwede siya dito ilipat. Yan, medyo malaki-laki niyan dito, dahil malalaking bata na yan dito. Tapos ito mga apartment naman to dito mga kabayan. Puntahan natin sa unahan. Sana maganda yung pwesto doon. Hindi ko alam kung malakas pa rin ba yung northern lights ngayon. So medyo malamig mga kabayan kasi nagma-minus degrees na po dito. Pag nag-minus degrees na po mga kabayan, medyo hindi na po ito natutunaw yung mga snow. So ayun po, medyo maliwanag pa rin dito. Parang ang pangit pa rin ang pwesto dito. Pero subukan natin puntahan sa unahan. Ito po yung nadadaanan natin, no? Puro snow lang talaga mga kabayan. At napakalamig. So sana maabutan pa natin. Ayun po siya sa unahan, no? Ayan po yung mga bahay dito. At medyo maliwanag kasi mayroong ilaw na daanan. So, ayun po siya mga kabayan. Kaso medyo humina na siya. Ayun po siya, bumilog siya. Hindi na siya gaya kanina na malakas. Kanina malakas kasi dito. So ngayon ganito na lang yung itsura. Hindi ko alam kung lalakas pa yan. So ayan, mahina siya dito mga kabayan. Mukhang pangit yung pwestuhan natin dito. Hanap tayo dun sa kabila kung may mas malakas pa, kasi kalat-kalat siya. Ayan. So ayan po yung northern lights mga kabayan. Ito po, medyo hindi na siya klaro, pero aantayin natin mga kabayan, no? Baka medyo liliwanag siya maya maya. Ayan po, kasi minsan mga kabayan lumiliwanag yan, mag-iipon yan siya. Ayan, so ito po yung langit natin, medyo malinaw siya, pero antayin natin maya maya, baka liliwanag pa yan. Lapitan natin mga kabayan, ha? Medyo lumalakas siya konti. Tara, para mas malinaw siya mga kabayan at mas malapit siya, para ma-feel din natin na parang maaabot na natin siya. Ayan po siya, oh. Ayan, so maganda dito kasi medyo madilim siya at wala po siyang mga ilaw talaga na distract. Ayan mga kabayan, medyo lumalaki na siya mga kabayan, no? Nakisabay pa rin itong fireworks dito sa atin. Alam mo ba dito mga kabayan, galante po sa dito sa fireworks. Sa panahon ng December dito mga kabayan, 25 hanggang 30, grabe. Galante sila dito sa fireworks, makikita nyo dito.
Yung New Year dito mga kabayan, nagkuhan pa ako dito, nag-video pa ako dito, mayroon pa akong video sa YouTube. Napakadami pong putukan dito. Ayan. So ngayon, balik po tayo dito sa Aurora. Ayan. So ito po, gumuhit na po siya dito. Tapos ayun, medyo lumaki na nga. Ayan. So yung sinasabi ko mga kabayan, na aantayin lang natin, makikita din natin ang resulta mga kabayan. Pero hindi pa naman ganyan talaga yung the best mga kabayan, no? Kaliwanag, pero okay na din yan. At least mayroon tayong makikita dito na Northern Lights. Lapitan natin konti mga kabayan. Yan po siya. Yung nakaraan mga kabayan, napakaganda yung Northern Lights. Yan. So ayan po siya, oh, lumapad po siya. Pumunta na talaga ako dito para makikita ko sa inyo mga kabayan, no? Yung Northern Lights. So ayan po siya, oh. Sumasayaw-sayaw po yan siya mga kabayan. So ang ganda sana yung kung mag-iipon sila lahat, kasi hanggang dito po siya. Ayan. So hanggang dito, papunta po dito. So kumalat siya. So antayin natin yung mga kabayan na mag-iipon sila, kasi maganda sa tingnan. So ngayon, hindi ko na siguro antayin na lalakas pa yan, kasi kanina mga paglabas ko, napakalakas siya. Kaso medyo humina lang siya, saglit lang siya siguro mga kabayan. At ayan lang po siya, oh. Ganyan lang po siya kalakas. Medyo hindi lang maganda yung timing sa paglabas natin kanina. Sana mas maaga tayo na kahit 30 minutes. Kaya kung antayin ko pa ito, medyo malamig na kasi dito sa labas. Kaya uuwi na lang tayo mga kabayan, no? Gusto ko lang sana ipakita sa inyo na makakuha tayo ng maganda. So yun lang talaga yung magandang kuha ko kanina. So ito po yung paligid natin, pakita ko sa inyo dito. Ayan, ito po yung paligid natin. Yung inakyat po natin, dito po puro snow po siya. Ayan, puting puti. Tapos ayan po siya sa itaas, oh. Yan po yung Northern Lights, oh. Kaso hindi siya ganun kalakas na talaga. Na uubos din kasi ito mga kabayan, no? Hindi din siya tumatagal. Minsan 30 minutes lang, minsan isang oras. Matagal niya isang oras. Yan po, hanggang dito po siya. Mapapansin ko medyo humina na siya mga kabayan, kasi nauubos din siya. Tapos yung dadaanan natin, ito po, medyo ingat-ingat tayo dito kasi mabato. May mga butas din dyan, at may mga tubig pa na hindi pa tumigas. So ayan, yung bahay namin yan, baba yun mga kabayan, malapit lang naman. So uwi na po ako mga kabayan. Ayan mga kabayan, naglalakad na tayo papunta dun sa bahay, pauwi na tayo. Pasensya na po kayo mga kabayan, hindi natin na abutan na gaano kalakas yung Aurora Borealis. Gusto ko talaga kasi mga kabayan, mag-content talaga ako dito na masiyahan kayo, yung mga nanonood sa akin. Dahil dito muna ako nakapokus sa YouTube channel ko. Kaya nung nakita ko ang Aurora kanina, napakalaki mga kabayan. May picture ako dito. Tapos nung nagbihis ako mga kabayan, dito kasi hindi ka dito pwedeng lalabas agad diretso. Kailangan mo munang magbihis. Kaya pagbihis ko, paglabas ko, mayroon pa naman siya, medyo malakas-lakas pa konti. Sabi ko baka babalik. Pero ang problema yun, maliit na lang yung abutan natin. Pero okay lang yung mga kabayan. Sa susunod gawa na naman tayo ng content na about sa Northern Lights at siyempre mga buhay ko dito sa Greenland. Ito yung nadadaanan natin, mga snow, yung mga paka natin, at medyo malamig. So oras natin dito mag alas 9 na, at papahinga na. Mag-i-edit pa ako ngayon mga kabayan, i-upload na yun sa YouTube. At sana huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong video. Po mga kabayan, so nandito tayo ngayon sa isang project mga kabayan, no? Ito po yung isang project namin dito, kung saan dito po dadalhin yung mga pasyente, kung saan yung mga inaalagaan, yung binibigyan ng gamot. So hindi ko alam mga kabayan kung ano yung tawag, kasi sa kanila ay institution ang tawag na dito, nakadinis kasi. So ano kaya ang tawag niya mga kabayan, no? Yan, pakita ko sa inyo dito, ha. Ano kaya ang tawag niya mga kabayan dito? Kung halimbawa yung mga pasyente na binibigyan siya ng gamot dapat sa tamang oras, tapos pinapakain siya, hindi naman siya rehabilitation, bali kuan siya dito aalagaan yung kahit bata, matanda na may mga sakit mga kabayan na mini-maintain. Kapag hindi daw sila nakakainom, yun, para silang nagtitrigger, kasi mayroon kasing lumang building dito mga kabayan, no? Doon po sa unahan na yun. Tapos dahil nga medyo marami-rami na yung pasyente ata doon, kaya gumawa sila dito. So ipakita ko sa inyo dito. Ang ginawa ay kahoy lang talaga to. Yan po siya. So pag natapos ito mga kabayan, posible ito na mangangailangan sila ng trabante talaga dito na mag-aalaga.
So dito mga kabayan, no, may mga kababayan din tayo dito na hindi naman sila graduate ng mga nurse. Bali, gusto lang talaga nila magtrabaho. So ang ginagawa nila, nag-aalaga sila dito ng mga yung pasyente, nagbibigay sila ng gamot, pagkain, yan. Hindi naman din siya home for the agent kasi para sa mga matanda yun. Ito ay para din sa may mga sakit, sabi nung kakilala ko. Kasi nakausap ko siya na may branch daw sila dito, kaya ito nga ginagawa namin. Kahoy lang talaga siya. Puntahan natin dito sa labas, pakita ko sa inyo yung view. Yan. Malaki ito mga kabayan. 3 building ito. Ito yung isang building dito at napakahaba to. Siguro nasa 100 meters ang haba nito. Ayan po. So hanggang doon sa dulo. Yan. O anong tawag niya mga kabayan, no? O yung mga pasyente na kailangan ng atensyon, kailangan ng tamang gamot, tamang oras sa pagkain. Kasi pag hindi sila nakakain mga kabayan, medyo parang nababalisa daw sila. Ayan, ito po yung labas natin. Ayan, napakahaba nito. Kaya swerte dito mga kabayan, yung mga kababayan natin na makapagtrabaho. Pero kadalasan kinukuha nila kasi yung nandito na mga kababayan natin. Or yung may mga papel na kukunin nila yung asawa nila papunta dito, tapos patrabahoin na dito. Ayan. So sa baba natin, no, nag-frozen na po yung dagat. Napakalamig dito ngayon mga kabayan. Nagmumuis kasi dito ngayon kasi malamig na dito ngayon sa Greenland. Kaya pag dito ka sa underground nagtatrabaho, yung mga kamay mo nito mamula at saka yun, tumutulo yung sipon na, hindi naman sa sipon pero para to siyang tubig. Kaya ito yung trabaho natin ngayon, no? Babalot ko muna ito ng insulation. Ito po yung mga insulation, may klase-klase po ito. Itong mga kanto na ganito, iba din siya yung gamit natin. Gamitan muna natin ito. Pantala ito, mabusisi itong ganitong trabaho. Dahil kailangan mong mabalot ito lahat para hindi po siya ma-frozen. Dahil ito idadaanan po ng heating cable. Iinit kasi ito dahil aluminum foil ito. Ginawa natin, pakita ko sa inyo. Paikutan natin ito. Ayan. So ganyan na mga kabayan. Ikutan ko lang ito ng mga foil hanggang sa mapuno natin ito. Tapos idiin natin para didikit talaga. Ayan. Yung mga nitong bilog, ikutan ko to. Tapos iba din yung pagganon dito. So ganyan yung trabaho natin. Pero malamig dito. Ngayon mag break time muna tayo mga kabayan, no? Ito na po yung natapos natin muna, oh. Parang kalahati pa lang. Tapos ito pa yung babalutin natin. Tapos mayroon pa yan dun sa unahan. So dito po tayo sa ilalim ng itong building na to. Hindi po tayo dito makatayo. Yan. Tamang upo lang po tayo kasi mababa na dito. Ngayon mga kabayan, magbe-break time muna tayo dahil napakalamig ngayon. Ito na po yung aluminum foil. Ito na po yung sinasabi ko na lalagyan po yan dito ng yung kable po siya na pag saksak yun, iinit po siya. So ito dahil aluminum foil ito, so pag madikit yun dito ang init, ito na po yung sa loob niya ay magwa-warm po itong pipe na to. So kailangan tatakbo yun, gagana yung mga kabayan buong taon yun dahil malamig dito buong taon. At sa winter, madalas itong mga pipe ay nagbabara siya ng yelo. Tumitigas po sa loob. Yung mga tai, yung mga tubig inumin. So lahat po may heating cable. Kaya dito importante dito ang heating cable sa mga pipe. Dahil pag hindi, babara yun mga kabayan. So medyo mahirap yung yung proseso. Lalo na pag napuno ng snow dito sa baba. Kasi aabot yung snow dito katagalan. Tara, samahan niyo ako, mag-break time tayo. Ito po yung baba natin. Ang daanan natin, ito po. Napakahirap dahil mayroon po siyang mga kahoy at yan, gagapang tayo dito at ayan po, ilabasan natin. Ngayon, nandito tayo sa loob ng container mga kabayan, no? Alam niyo itong container to, ito yung pinakaunang container na kung saan ako nagtrabaho, dito kami kumakain, dito kami nag-break time, kaya may mga memories ito sa akin itong container na to. So magkita ko sa inyo may board dito, ito yung din drawing ng kasama ko dati, nandiyan po yung mukha namin. Tara, samahan niyo ako. Ayan, ito po yung labas ng container natin. Ayan po, mga snow at mga bundok bato dito. Ito po yung pinakaunang container na kung saan dito kami nagbe-break time, kumakain. Ito po yung maalala ko po, may nag-drawing nito. Ayan. So ito mga kabayan, kasama ko to na Pilipino, si Kyle.
Nasa Pilipinas na siya, umuwi na dahil nanganak na yung misis niya at mas pinilit nila yung sa Pilipinas, mag for good sila. Tapos ito si Salik, Greenlandic ito. Ang alam ko nasa Kangilusuwak siya, wala na siya dito sa Nok City. At ito si Nokapi, nandito sa Nok yan. Yung pinakamalakas dito sa Greenland. Magbuhat mga kabayan, siya ang number 2. So nanalo din ito ng competition sa Denmark. Ito ay malaking tao din ito. So number 2 siya dito sa Greenland kasi yung number 1 dito mas malaki pa sa kanya at nag-compete sila sa Denmark, nanalo siya mga kabayan. Tapos ito na ako, Ryan. Tapos ito Ilik yung kasama ko ngayon na Pilipino. May bigote kasi yun. So ayan. Tapos ito naman Christian, kasama din namin ng Greenlandic dati. So ito, kaya maalala ko ito. Ito, napakarami namin dati dito. Siguro nasa 10 kami dito mga kabayan kumakain na sabay-sabay. Yan. Pero ngayon, ako lang mag-isa. Dahil nagtanggalan ng anong tao. Ngayon, kain po tayo mga kabayan. No? Meron palang pandesal dito na pinabaon si Mrs. Niluto niya to kanina. Tapos mga kabayan, no? Nakakalungkot na kasi ako na lang mag-isa dito. Wala na akong kasama dito kasi halos lahat ng mga kasama ko natanggal na din dito sa company namin. Yung iba naman lumipat. Dalawa na lang kami naiwan ng kasama ko na Pilipino. Dati maalala ko dito sabay-sabay kami 10 mga kabayan. Kumakain kami dito. Ngayon ako na lang mag-isa. Kain po tayo mga kabayan. Pandesal. So, last stress po dito ng hapon. Break time ko. Kasama kong lokal dito kanina kasi umuwi na siya. Dahil minsan dito alas 3 maaga sila umuwi. Minsan mga kabayan, no? Hindi sila nag-overtime. Kaya ako naman nag-overtime ako. Mga kabayan, mayroon tayo ditong pagkakakitaan, no? Ako mga kabayan, isa talaga sa kuwan ko mga kabayan, no? Pag napunta po ako ng mga container, construction, nag-iipon po tayo ng mga pagkapirahan. Matyaga ako mga kabayan, lalo na kapag alam kong nagkakapira tayo, basta nasa tama tayo mga kabayan, no? Ito mga kabayan, nasa tama tayo kasi nilagay na po sa basurahan. Alam niyo ba mga kabayan, ito yung presyo nito, nasa 18 pesos na din ito kung i-convert mo sa atin sa Pilipinas. Dahil nasa $2 kroner ito, ayan po. Mahilig po sila dito uminom ng mga energy drinks, soft drinks, yung mga lokal dito. So, marami na ako nito mga kabayan, naiipon sa bahay. So, sayang naman kung itatapon namin ito. Tapos, wala. Hindi sila magkakapera kasi itapon lang nila. So, ako naman mga kabayan ay kahit kumikita naman tayo dito ng medyo maganda, hindi natin papalampasin to basta magkakapirahan natin. Pilipino tayo, nandito tayo para sa pera, kaya kung makikita mo ito mga kabayan tapos matyaga ka, hindi ka lang maarte, ayan, kukunin mo na. Ayan, ito lahat mga kabayan yung nakuha natin, nasa 9 piraso na empty bottle. So kung i-times mo siya sa 18 pesos, siguro nasa 162 pesos ata mga kabayan, hindi ako nagkakamali, no? Yan, umuwi ako ng bahay mga kabayan, tanghali dito. 5, 6, 7, very good. 8, Very good. 7, 9, 9, 10. 10. Very good. Umaya daw. Okay, again. 1. 1. Basta lang. Lantaw dire, 1. 1. Lantaw sa dire, 1. Count. 1, 2, 2, 3. 3, Okay, amaya, listen. 2, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, count 10. 10. Wow! Very good. Okay, yung anak ko lang daw mga kabayan, kung marunong siya. Okay? Cat. Very good. Wow, cat. Okay. Okay. Yeah, next. Kuya. Oh, kuya daw. Brother, big brother. Here. Oh, ana, dire. This one. Okay. You. What's that? What's this? Sam. Oh, Sam. Very good. Maya. Oh, Maya. Maya. Girl. And then, what is this? This one, what's this? Dog. Dog. This And one. then, this one. Kuya. Very good. Big brother. And then, what is... Kuya. And then, what is this? Plug. Plug. And then, Yeah. cat. Yay! Hello po, magandang gabi mga kabayan. So ngayon, pangalawang gabi natin ngayon mag-aurora hunting tayo.
mayroong nagpakita dito, pero iikotin natin kung malakas siya. Dito kasi banda, hindi siya masyadong malakas. Tara, samahan niyo ako mga kabayan, sana maging successful tayo at makakita tayo ng magandang view dito at malakas na aurora borealis. Tara, samahan niyo ako. Ayun, palabas tayo ng bahay. May hangin konti. Ayan po siya, may aurora po dito, kaso medyo mahina dito banda. So hanap tayo magandang pwesto. Ito mga kabayan, medyo malakas-lakas dito. Ito po yung aurora borealis ngayon. Medyo visible sa konti, pero puntahan natin doon medyo sa unahan pa. Ayan po, medyo mahaba siya. Gusto ko kasi yung medyo walang masyadong ilaw. Ayan po kasi nagre-reflect ito. Ayan, so dito tayo sa unahan para mas makita natin ng mas malinaw. So mahaba yung aurora mga kabayan, mahaba siya. Gusto ko mga kabayan mag-kuhan siya, mag-ipon, yung para siyang ipo-ipo yung gusto ko. Doon tayo sa unahan banda. Ayun mga kabayan, nandito na po tayo. Ayan na po yung aurora mga kabayan, no? Medyo pag-uhit yung style niya, pero aantayin natin na iipon yan siya mga kabayan. Gusto ko yung bibilog siya, parang ipo-ipo. Hindi lang maganda yung pwesto natin. Ayun po, medyo maganda yung pwesto dun sa likod na yun, no? Yung likod ng bahay na yun, no? Yan, no? So gusto ko mga kabayan puntahan yan sa itaas. Yan po, medyo sumasayaw siya. Yan po siya dun sa itaas, sumasayaw. So pangit yung kuha natin kasi may ilaw dito. So punta tayo sa medyo tago. Tara, tingnan natin sa likod dyan.